Magandang hapon po mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong vlog. Dito po sa Calax, Cavite, Laguna Expressway. Naway samahan niyo po si Porca Studio mga kabayan, no? Ito po ang update natin ngayon sa araw Friday, no? At happy holiday po sa ating mga kapatid na Muslim dyan sa ang sulok man ng mundo. Ayan po mga kabayan, ito pong update natin rito, itong bagong expressway, no? Na ito ay nagsimula sa may Binyan, Santa Rosa, Laguna. Koneksyon na po sa South Luzon Expressway, na kung saan itong expressway na ito, Calax, ay magtatapos doon po sa Kawit, Cavite, no? At ito na po mga kabayan, drone shot na po tayo upang makita naman ninyo yung taas. Ayan po mga kabayan, latest update rito po sa location ng Barangay Tibig, dito po sa Ranchuhan ng Kabayo. At shoutout po dyan sa mga OFW saan mang sulok ng mundo, na may nasa mabuting kalagayan po kayo mga kabayan. Sa ating mga seafarer dyan, no? Sa mga kabayan natin, mga Filipino migrant worker from USA, no? Dyan kay Ma'am Amy Campbell at Sir Greg Campbell from Texas, USA, no? At sa Gunzal family from Biliran, Leyte. Ayan, magandang hapon. Maayong hapon kaninyong tanan diha sa atong mga kaigsuonan diha sa Leyte. Maupay na kulop diyan sa maupay na gabi diyan sa Tacloban at Samar. At sa Cebu, maayong hapon kanyang tanan, maayong gabi And live ta karon mga kaigsuonan diri sa update nato ang bagong expressway na gihimo sa atong private company at sa gobyerno natin, no? Itong Cavite Laguna Expressway. Ito ay malaking tulong po para maibsan yung trapiko dyan sa area ng Aguinaldo Highway at saka Tagaytay Santa Rosa Road. At itong area na ito ay talagang malaki ang kalawagan nito mga kabayan. At napakalaking good news dahil itatayo na po, start na po ang construction dyan sa Bataan Cavite Interlink Bridge, no? Na may habang 32 kilometro mga kabayan, patawe doon sa probinsya ng Bataan, no? Kapag matapos yan, 5 years raw, sabi ni Pangulong Marcos, kung walang mga kalamidad na darating, sana wala naman, para tuloy-tuloy yung pag-build ng iconic bridge ng ating bansa. Biruin nyo mga kabayan, 32 kilometer po yan, no? Tumataginting na 175 billion pesos ang pondo niyan. Grabe, ang laki. Pero kapag matapos yan mga kabayan, asahan po ninyo yung North Luzon Expressway ay mawala na po yung traffic dyan, no? Kasi minsan po sa North Luzon Expressway mga kabayan, lalo sa pagdating sa toll gate, ay talaga namang nakakatakot yung traffic po dyan, no? Napakahaba ang pila. Ayan, ayan na po yung sa bandang kanan, yan na po yung Ranchuhan ng Kabayo mga kabayan, no? At dito sa baba natin ay may asfalto na po, nalatagan na po yan. Hindi lang masyadong klaro dahil po dinadaanan na po ng mga heavy equipment yung na asfalto na po yan. At kaya nabalutan ng kulay orange na lupa. Pero tapos na po yan hanggang dulo, no? Doon sa unahan. Lampas na po ng Ranchuhan ang paglapat ng mismong, ayan po sa baba natin. Halos nasa tapat pa, pero yung kanan na side, pero yung kaliwa patapos pa, no? Patapos na rin. Yan na po mga kabayan, no? Ito po yung natagalan ng paggawa rito. Dapat itong area na ito ay matagalan tapos hanggang doon sa Aguinaldo Highway. Pero at least tuloy-tuloy na, no? At sa darating na December, base sa ating informante, ay
madaanan na raw po itong area na ito hanggang doon sa Aguinaldo Interchange sa may Lasalit gilid. Magkaroon doon ng, actually yung toll gate doon ay tapos na, may bubong na, may toll gate na, ready na po. Kasi ang malaking trabaho dyan after nito mga kabayan, yung mismong Aguinaldo Highway. Sabi po sa ating informante ay itong Calax sa ilalim dadaan. Kagaya po rito sa mismong Barangay Sabutan, ang service road sa taas, itong mismong Calax sa ilalim. Ganun po mga kabayan, no? Ayan po yung magsiminto sa baba. At dyan sa unahan konti, yung may mga crane dyan, mayroon pong ilog dyan, no? Ayan, lipat na po tayo rito sa kabilang area. Na ito yung, yan yung siminto sa unahan mga kabayan. Yan na po yung karugto na po roon. At ito na po yung area ng Barangay Sabutan na kung saan mayroon na rin pong drainage. Yan, drainage po yan sa gilid mga kabayan, para kapag umulan yung tubig dyan ay dyan na sa drainage dadaan, hindi na dadaan dito sa na piso na mga buhangin. Ayan, mabilis po ang trabaho rito dahil po itong Pancho Construction Incorporated talagang puspusan pag gumawa. Kaya mabilis lang nila gawin, no? Napakadaming heavy equipment din po, mga backhoe. At itong area na to sa Cavite mga kabayan, mabilis gawin kasi yung expressway dito dahil walang bundok. Hindi gaya doon sa SLEX TR4 na ina-update din po natin na talaga namang ang bundok doon ay nakakatakot, napaka taas. Tapos doon pa tumama yung alignment ng SLEX TR4, kaya wala pong magagawa kundi gibain yung madaanan ng expressway, no? Kahit malaki pang bundok, no? Bali dalawang bundok lang naman po yun, no? Diyan sa mismong Santo Tomas at doon po sa San Felix Interchange sa may Macpan sa taas doon, mayroon po doon ina-upload na po natin, no? Ina-update natin. Kaya kung gusto niyo makita ang SLEX TR4, ang latest update, panoorin na lang po ninyo, no? I-search na ninyo dyan sa Purka Studio. And maraming salamat po. Ayun po yung drainage mga kabayan sa kaliwa na side. Talagang ang lalim, no? At ang kagandahan nandito, mga lupa lamang po, walang mga solid na mga bato. Kaya hindi gaya doon sa SLEX TR4 na yung mga bundok doon may mga bato na solid, kaya nahirapan po ang kontraktor doon. Pero at least puspusan din naman po ang gawa, no? Ayan. Enjoy lang po mga kabayan sa ating panonood at paki-pindot na lang po yung notification bell, yung all, no? Subscribe na po tayo at follow na rin po sa ating FB page at i-subscribe din po natin si Tropang Pinoy Vlogs. At maraming salamat po. Enjoy!
po mga kabayan yung ating latest update rito sa Calax. Yan ng Porca Studio po, hindi sigat, nag-aabot ng balitang tapat. Magandang hapon, magandang gabi sa lahat.